Ang kapayapaan ng Panginoon naway sumaating lahat. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat, saan man kayong dako ng sanlibutan. Robot ba tayo sa daigdig? Sarili ay ilarawan, sa cellphone video ay pakunan. Tayo ay robot na tunay, tayo'y walang pakiramdam. Pagod ang ating katawan, sa pagtulog walang malay, at kayod kinabukasan. Ganyan hanggang kamatayan. Ibahin takbo ng buhay, sa Diyos makipag-ugnay. Iplano ang buong araw, ang saglit makabuluhan. Yung mga taong sunod alipin sa trabaho, ay hindi namamalayan na sila'y matanda na. Mapupuna na lamang nila na namumuti na ang kanilang buhok. Pustiso na ang kanilang ngipin at gumagamit na sila ng salamin sa mata. At kanilang sasabihin sa sarili, malapit na pala akong magretiro. Nasaan ang panahon ng ating kalakasan? Nasaan ang panahon na may nais tayong gawin na gusto natin? Ang natitira sa hiram na buhay ay ilang taon na lamang, marahil para sa pagpapagamot ng sakit na lumalala habang tayo ay tumatanda. Kung ating gugunitain ay para tayong robot, mula Lunes hanggang Biyernes, tayo ay parang hinahabol. Mapapabalikwas sa higaan pagkat tanghali na pala. Magmamadali sa pagkain at kung minsan ay kape na lamang ang ating iniinom. Bilisan ang pagbibihis at tayo ay halos patakbo na papasok. Maghapon tayong robot sa ating tungkulin. Ganyan tayo araw-araw. Trabaho ng trabaho pagkat nagpapalaki ng mga bata. Susunod ay pagpapaaral hanggang kolehiyo. Susunod ay tutulong tayo sa pagpapakasal hanggang sa sila'y magkasarili. Tapos na ang hiram na buhay. Matatanda na tayo ay ganyan pa rin. Maghihintay na tayo ng pagre-retiro. 65 taon. Naubos ang mga taong yon sa paghahabol ng panahon. Ang tanong ay ganito, may nagawa ba tayo para sa Panginoon? Nakipagniig ba tayo sa Kanya? Sa ating pagdarasal ay may panahon ba tayo na pinakikinggan natin Siya? Sa ating refleksyon ay naisip ba natin na kailangan maging instrumento rin niya tayo sa Kanyang mga mahihirap na nilalang? Anong kabutihan ang nagawa natin para sa Diyos at sa kapwa? Narito ang isang tula na may pamagat na No Time for Him. I knelt to pray but not for long. I had too much to do. Much hurry off and get to work, for bills will soon be due. And so I said a hurried prayer, jumped up off my knees. My Christian duty now was done. My soul could be at ease. All through the day I had no time to speak a word of cheer, no time to speak of Christ to friends. They do laugh at me, I feared. No time, too much to do. That was my constant cry. No time to give those in need. At last it was time to die. And when before the Lord I came, I stood with downcast eyes. Within His hands He held a hope. It was the book of life. He looked into the book and said, Your name I cannot find.
I once going to write it down but never found the time. Kay ganda ng tula na yan na ang mensahe ay tungkol sa isang tao na totoong abala. Laging naghahabol ng oras, wala siyang panahon para sa sarili o para sa kapwa o para sa Diyos. Magdarasal ng saglit at tapos na. Tuwing linggo ay nasa simbahan tayo at wala sa loob na magdarasal. Dapat sa ating pagluhod sa simbahan ay naroon na ang ating sarili na handang tanggapin ang Espiritu Santo. May mga sandali tayo na dapat ay kaugnay ang Diyos kahit na isingit natin ito sa ating daigdig na puno ng trabaho. Tayo'y robot at turista sa mundo, kaya't darating na tapos na ang visa natin sa mundo. Pauwi na tayo ng Panginoon sa puok na ating dapat kalagyan. Tulad ng luti at bahay na pinag-iipunan upang may matirahan tayo. Ganyan din ang mansyon ng Panginoon. Ang hulog dyan ay sakripisyo, panalangin, paggawa ng buti sa kapwa, paglilinis ng budhi, isip at puso. Halina at kumuha tayo ng insurance na panglangit. Kailangan maging sigurista tayo. Amen.